Pagkatapos noon, lumipat ang eksena sa gusali ng kawanggawa, kung saan isang malaking pusa na mascot ang nakatayo sa harap ng isang grupo ng mga sabik na bata at inihayag na oras na para sa gymnastics. Ang silid ay nabuhay ng magpalakpakan at tumalon ang mga bata, lahat ay nasa sabik sa pagkakataong magunat at sumayaw kasama ang kanilang paboritong kitty mascot, na kumakaway gamit ang malalaking mga paa nito at nakikisaya sa kasiyahan. Sa gilid, pinapanood ni Dong Chul ang mga bata na sumisid sa aktibidad na may purong enerhiya at saya, at isang kapatid na babae ang lumapit upang batiin siya ng mainit na ngiti. Sinabi niya sa kanya kung gaano kahalaga na naglaan siya ng oras para dumaan, lalo na sa kabila ng kung gaano siya kabisi. Naglabas si Dong Chul ng malambing na tawa at parang walang halaga ang sinabi, pero mahinahon niyang pinipilit na ang kanyang suporta ay mahalaga higit pa sa kanyang inaakala. Sabi niya na ang kasiyahan sa silid na iyon ay hindi magiging posible kung wala ang mga tao tulad niya. Tumango siya at sumagot na hindi niya ito dapat tanggapin, dahil wala ito kung wala ang kanyang boss, si Daesung, na nagpondo sa buong proyekto at tinitiyak na may lugar ang mga bata upang makaramdam ng ligtas at masaya. Habang ang mananayaw na nakadamit ng catsuit ay pawis na parang isang Fortnite addict na tolunan, pinananatili ng kapatid ang kanyang tono na malambing habang ipinaliliwanag niya kung paano winasak ng apokalipsis ang mga pamilya sa buong bansa. Sa pagkawasak ng mga tahanan at paglipol ng buong mga komunidad, hindi mabilang na mga bata ang naiwan na walang mga magulang at pinilit na mag-survive mag-isa. Lumalala ang kanyang kwento sa bawat segundo, kaya biglang naalala ni Dong Chul na kailangan niyang makipagkita sa isang kaibigan para sa hapunan. Ayaw niyang manatili sa kalungkutan, kaya nagbigay siya ng magalang na tango at maayos na umalis bago pa siya makapagsalita ng higit pa. Sa kanyang paglalakad patungo sa labasan, huminto si Dong Chul at pinakalma ang kapatid na huwag mag-alala tungkol sa anumang biglaang paglitaw ng mga gate sa malapit na hinaharap. Sinabi niya sa kanya na itaas ang kanyang ulo dahil magiging mas mabuti ang lahat mula rito, lalo na't may mga katulad niya na nagbabantay. Ang kanyang mga salita ay may sapat na kumpiyansa upang mapakalma ang kanyang nerbiyos kahit na kaunti lamang. Samantala, nakatago sa malalim na bahagi ng magaspang na bundok ng Freedomland ang base ng madilim na lipunan. Doon, isang lalaking kamukha ni Pablo Escobar na may labis na pangit na plastic surgery ang nakasandal sa kanyang upuan, humihit-hit ng sigarilyo habang tinatanong ang kanyang mga tauhan tungkol sa nawawalang orb. Nakatayo malapit, ang lalaking may balbas na parang dragon ay humakbang pasulong at sinabi na ang orb ay galing sa mga Koreano, kinukumpirma na ito ay ipinadala ng may layunin. Isang katulong ang sumingit at sinabi na maswerte silang buhay pa, hindi tulad ng mga hanggal na talagang kumain ng karne ng walang hanggang buhay at nagbayad para dito. Ang lider ay kumunat ang noo sa usok at ipinahayag na ngayon na ang kanilang pagkakataon na umatake, lalo na't wala na si Daesung sa kanilang landas. Itinaas ng lalaking may balbas na dragon ang kanyang alalahanin at sinabi na ang talagang ikinagulat niya ay kung paano ang mga kulto ng inang langit ay kayang magbukas at magsara ng mga pintuan na parang wala lang. Bumulong siya na ang paggawa noon ng walang suporta mula sa Chaos Society ay hindi dapat posible. At sa kabila ng lahat, nagagawa pa rin nila ito. Napagtanto na ang kulto ay maaaring nagpapautang lamang ng kapangyarihang halos hindi nila nauunawaan o, mas masahol pa, ginagamit bilang mga walang muwang na pyesa ng isang mas malaking bagay, nagpalitan ng tingin ang mga lalaki at nagkasundo sa isang plano. Pumayag sila na patuloy na magbenta ng mga aura robot sa kulto mula sa anino. Ginagamit ang mga ito bilang perpektong pampagulo habang nagtatrabaho sila sa likod ng kurtina. Kung maaari nilang bawasan ang impluwensya ni Daesung sa pamamagitan ng paglikha ng kaguluhan sa kanyang mga kaaway, panalo na yun para sa kanilang panig kahit gaano kaliit ang hakbang. Ang eksena ay lumipat sa isang logistics center ng isang makintab na puting Bugatti ang umuugong sa isang kanto, halos lumipad ang mga gulong bago mag-stabilize ang kotse, at mabilis na tumakbo sa huling bahagi patungo sa destinasyon nito. Ang sasakyan ay huminto ng may estilo, at si Dong Chul ay bumaba na parang bagong galing sa isang set ng pelikula, habang pinasasalamatan ang kanyang kaibigang may maskara para sa napakahusay na kakayahan sa pagmamaneho. Pero hindi masaya ang nakamaskarang driver at tinignan siya ng masama, tinatanong kung bakit niya siya ginawang libreng Uber driver nang dapat sana ay kakain sila ng hapunan tulad ng mga normal na tao. Pinabayaan ito ni Dong Chul at sinabi na pwede silang kumain mamaya, pero sa ngayon may mga bagay silang kailangang asikasuhin. Bago pa man lumamig ang sandali, may isa pang presensya na nagpakilala, at si Daesung mismo ang lumitaw sa likuran nila na may hindi mapagkakamalang aura.
Naging mausisa si Dong Chol at tinanong kung bakit siya tinawag ng pinakamalakas na tao sa buhay, habang ang kaibigang may maskara ay nagulat na sila ay tinawag ni Daesung sa lahat ng tao. Bigla na lamang, isang nagniningning na berdeng aklat ng mahika ang lumitaw at nagsimulang mag-flip sa mga pahina nito sa utos ng may-ari nito. Habang ang kumikislap na aklat ay lumulutang sa harap nila, parehong nawawala ng ganang isip ang dalawang lalaki, parang nagka-error 404 sa pag-unawa kung ano ang kanilang tinitingnan. Inililing ng nakamaskarang cyborg ang kanyang ulo at nagtataka kung ang bagay na ito ay isang bagong artifact na nakuha ng kanilang sobrang makapangyarihang bayani sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos, nang walang babala, ang aklat ay direktang nagsalita sa kanyang amo at ibinulgar na ang orb na kanyang hinahanap ay nasa loob na ng kanyang abot kamay. Pagkarinig yun, hindi nag-aksaya ng oras ang bata at agad na nagpasabog. Pumutok ng malaking butas sa pader ng pabrika na parang siya si Megaman. Ang usok ay bumuhos sa buong lugar mula sa loob habang naglalakad ang trio sa gitna ng mga guho, bawat hakbang ay may daladalang nakakatakot na presensya. Tumingin si Dong Chol sa paligid at tinanong kung kinakailangan bang bombahin ang pader ng ganoon, nang dahil na rin sa pagpasok na parang normal na tao ay magiging maayos naman. Habang lumalapit sila, napansin nila ang isang kahon ng curtain na nakalagay ng hindi maayos sa gitna ng wala. Itinuro ni Dong Chol ito at tinanong kung ang kailangan lang nilang gawin ay kunin ito at umalis, pero ang cyborg ay pumasok sa posisyon ng labanan at nagbabala na kailangan nilang harapin muna ang mga gwardya. Habang lahat ay nagaganap, mananatiling kakaibang kalmado ang bayani at tahimik na napapansin kung gaano kakaiba na hindi niya matukoy ang anumang tunay na banta ng sanhi at bunga na nag-uugnay sa mga kaaway na ito. Gayunpaman, ang ating gigachad na may tinak na buhok ay nag-crack ng kanyang mga buto sa daliri at pinagsama ang kanyang mga kamao, na tila handang-handa na makipag-away sa paparating na alon ng mga NPC. Sa kabila nila, isang grupo ng mga robot na parang ghouls ang nagsimulang gumawa ng mga weird na Spider-Man poses sa isang nabigong pagtatangkang magmukhang nakakatakot. Ang cyborg ay hindi man lang natitinag, tinititigan sila habang inihahanda ang kanyang makakapal at malalabong mga espada ng tentacle sa mga malas na nakaharang sa kanilang daraanan. Ang mga asul na lalaki ay nagmadali pasulong na may mga talem at nakatagong armas na lumalabas mula sa kanilang mga braso, sumugod ng walang ingat na bilis, ngunit hindi man lang kumurap si Dong Chol. Pinagpapatuloy niya ang unang alon, malakas na umiikot at pinapandurog ang kanilang mga katawan gamit lamang ang kanyang mga biceps na kasing laki ng boulder na parang gawa sa bakal. Habang nagliliparan ang mga pyesa ng makina sa bawat direksyon, sa wakas ay naisip ng 200 ikjimbro na hindi ito mga lalaki na nakasuot ng masisikip na suit, kundi mga aktwal na robot. Samantala, ang kanyang cyborg na kaibigan ay nagsimulang magwasak sa mga bot ng walang awa at kasing gulo na naguguluhan na ang mga ito ay mga makinang gawa sa advanced na teknolohiya. Bago pa nila ito mapag-isipan, ang atensyon ng lahat ay napunta sa isang babaeng may maskara na lumipad papunta sa eksena at lumapag ng maayos sa ibabaw ng kahon. Ang kanyang postura ay nagpapakita na hindi lang siya nagbabantay dito, kundi hinahamon pa ang mga ito na subukang kunin ito. Ang titig ng babae ay nagputol sa tensyon habang itinaas niya ang isang kamay at ginamit ang psychic force upang punatin ang isa sa mga malapit na robot na katawan. Mga piraso ng kanilang baluti ay dahan-daang lumulutang patungo sa kanya habang ang trio ay nanunood na may nakakagulat na pasensya, hinahayaan siyang maghanda na parang ito ay isang turn-based na laro. Ganap siyang nagbabalot ng sarili sa disassembled exosuit at humalaklak, sinasabing alam niyang darating din ang kanilang bayani, parang bahagi ito ng script. Pero sa halip na makipagtitigan sa kanya, mas interesado siya sa makapal na sinulid ng puot at pagkasuklam na nagmumula sa kanyang presensya. Pagkatapos noon, sumigaw ang babae sa kanya na panahon na para ipaghiganti niya ang lahat ng masasamang bagay na ginawa niya sa kanya noon. Alam mo ba, ang babaeng kilala bilang Mimi ay minsang walang pag-asa na in love sa Walmart na bersyon ng Beast Titan mismo. Ang kanyang isipan ay napapadpad sa isang alaala kung saan siya ay mukhang labis na nag-aalala, ngunit nananatili pa ring may mainit at nakakaaliw na ngiti habang mahinahong pinapadapo ang kanyang ulo. Ito ay isang sandali na nanatili sa kanyang isipan, at sa sandaling iyon, nangako siyang protektahan ang kahit ano o sino man na humadlang sa daan ng kanyang minamahal na Daddy President. Gayunpaman, nang talagang kailangan siya ng kanyang Daddy President, siya ay tuluyang natigilan. Sa halip na makipaglaban sa kanyang tabi, siya'y nanatiling nakatayo na parang naparalisado at sumigaw tulad ng isang takot na batang babae habang siya'y pinapahirapan.
Hindi kailanman gumalaw ang kanyang mga kamay upang tumulong, at ang guilt ay patuloy na sumisiksik sa kanya hanggang ngayon. Pagod na sa pakikinig sa kanyang rant na parang sirang speaker at pag-angal na parang sinumpang anay mula sa Dongchul na nagtatapon sa kanyang sarili na may buong lakas na nakapaloob sa kanyang kamao, determinado siyang patahimikin siya ng tuluyan, ngunit agad na nabigo ang plano ng iPad apa siya nito sa pader sa isang buong pagsabog na nagpalipad sa kanya sa tila ika-4 na dimensyon. Habang pinapanood si Dongchul na dumaan ng mabilis na parang aktwal na bala, nagpa siya si Director Joe na sapat na at sumugod na may dalang twin tentacle whips na handang magpatauhan siya. Hindi niya malilimutan ito sa buhay na ito o sa susunod. Pagkatapos noon, tumakbo siya ng buong bilis na parang si Naruto na may mga panggulong naglalagablab sa mahika at inikot ang mga ito sa direksyon kung saan siya nakatayo, pero siya'y walang pakialam na tumalon sa ere, gumawa ng ilang backflips at sinadyang ibagsak ang kanyang mga tuhod sa kanyang mga balikat na parang ito ang kanyang finishing move sa isang laban sa wrestling. Nakita ang ekspresyon sa kanyang mukha, tiyak na nadilit ng impact na iyon ang kanyang gulugod. Sumisigaw tungkol sa kung paano niya wawasakin ang anumang mahalaga sa Demon King, hinugot niya ang kanyang kamao na may enerhiyang parang pagpatay, handang-handa ng iPad pad si Joe sa kawalang hanggan. Kasabay nito, nagpa siya ang ating bayani na tapos na siya sa panunood ng kaguluhan at pinili ang pinaka-hindi inaasahang sandali para sa wakas ay kumilos, na nahuli siya ng lubos na hindi handa. Kahit na ganoon, somehow ay pinapalo pa rin niya ito, pero tinanggap niya ito na parang isang kampyon na may mga braso na kasing tigas ng batong buhay at naglabas ng sapat na presyon para mapa-atres siya agad maliban na lang kung gusto niyang magtapos na parang kanyang lalaki na nakadapa sa sahig. Tila hindi siya nababahala, parang ang mga suntok niya ay parang banayad na simoy ng hangin, ang Demon King ay nagbigay sa kanya ng titig na sobrang tindi na tila sinasabi na ang kanyang mga atake ay walang halaga, at hindi nagtagal bago niya napagtanto na mali ang napili niyang kalabanan. Ang kanyang aura ay mas mabangis pa kaysa sa isang rabid na aso na nasa ilalim ng caffeine, na talagang nag-uudyok sa kanyang kuryosidad, at diretsyong tinanong niya kung ano ang nagawa niya kay Miss Grudge para ganito siya kamuhian nito. Sa halip na sumagot, iniiwasan niya ang tanong na parang hindi ito karapat-dapat sa kanya at nagbigay ng balingkinitang papuri sa kanya dahil nakaligtas siya sa simpleng pinsalang pisikal ng hindi bumabagsak. Pagkatapos ay binago ang laro sa pamamagitan ng paglabas ng isang bagay na kahawig ng remote control para sa isang bomba o isang bagay na kasing dramatiko. Sa sandaling pinindot niya ito, ang kainahinalang kahon malapit sa kanya ay nagsimulang mag-shake ng todo, na nagbigay alam kay Daesung na ang anumang orb na nasa loob ay na-switch on na. Samantala, abala pa rin si Joe sa pag-recover mula sa ni-drop of doom sa kanyang balikat, at habang siya ay parang walang pakialam na tumatalon na parang hindi siya halos nag-evaporate ng isang tao, hindi niya alam na hindi pa tapos ang ating bayani at may mga tricks din siya. Ipinapahagis niya ang kakaibang nilalang na may mga mata upang sundan siya habang si Director Joe ay muling pinagpapawisan ng malamig, nararamdaman na may mas masahol pang darating. Ilang sandali lang, ang sinumpaing kahon ay nagliwanag ng nakakatakot na pula ilang segundo bago ito sumabog at nilipol ang kalahati ng pabrika na parang katapusan na ng isang round sa Counter-Strike. Tulad ng inaasahan, lumabas ang Demon King na walang sugat kasama ang kanyang kasama at tinanong kung okay lang si Joe. Pero hindi tumitigil sa pagpapawis si Director Joe na parang nasa isang impyernong sauna dahil ang lugar ng pagsabog ay naglalabas ngayon ng napakalakas na aura na tila higit pa sa anumang nakita nila. Habang nangyayari ito, umiikot sila at sinalubong ng isang napakalaking itim na butas na parang nagagalit, na may malalakas na hangin na humuhuni sa paligid, habang si Dongchul ay muling nagkamalay matapos na matalo at agad na nagtataka kung saan tumakas ang babaeng baliw. Naguhula na baka ang walang isip na gorilla na ito ay subukang tumalon diretso sa itim na butas ng walang pag-iisip, mabilis na sumingit si Daesung at tumayo sa harap nito. Sinasabihan siyang huwag gumalaw bago pa siya gumawa ng mas stupido pa kaysa karaniwan. Noong mga sandaling iyon, napansin ni Director Joe na ang bagay na ito ay tila kakaiba kumpara sa anumang normal na pintuan na kanilang nahawakan, at habang nagsisimula na siyang malito, muling lumitaw ang mahiwagang aklat mula kanina na parang hindi ito umalis at ipinaliwanag sa kanyang amo na hindi ito talagang pintuan kundi isang dimensional na kalamidad na parang galing sa isang sci-fi na pelikula. Ang labis na dramatikong pangalan ay nagpagtaas ng kilay ng ating bayani, habang naaalala ng kanyang cyborg na kasama na ang mga cataclysm ay karaniwang nagte-teleport ng sinumang nasa loob nito sa isang ganap na hindi kilalang lokasyon, kaya't tahimik niyang tinanong ang libro kung gaano kalayo ang maabot ng kaguluhang ito.
Lumabas na, hindi katulad ng karaniwang mga cataclysm na kasing laki lang ng sanggol na halos hindi kayang sakupin ng isang nayon, itong isa ay ibang-iba at mas malaki, na nagdulot kay Joe ng matinding pag-aalala sa posibilidad na ang blast radius nito ay makasira sa mga kalapit na sibilyan. Kaya't hindi nag-aksaya ng oras ang ating bayani at hiniling ang kanyang grimoire para malaman kung paano ito mapapahinto. Sabi ng aklat na kakailanganin ang kanyang banal na kapangyarihan para burahin ito, pero sa kasamaang palad, hindi yun posible dahil ang banal na kapangyarihan ay nakatago sa loob niya ng gintong sibat, pero si Daesung ay ngumiti na parang isang ganap na baliw nang marinig niyang siya ang makakagawa ng paraan tungkol dito. Walang pag-aalinlangan, iniwan niya ang iba sa kanila na parang mga background characters at tumakbo diretso patungo sa black hole nang walang pakialam, at pagkatapos ay inilabas ang kanyang espada. Ang ating batang lalaki ay nag-activate ng Demon Lord mode at nagsimulang maglabas ng matinding aura. Habang sumasabog ang kanyang halimaw na enerhiya, ang gintong sibat sa kisame na nakabaon sa kanyang dibdib ay nagsimulang lumabas, na agad nag-trigger ng sistema na nagbabala sa kanya na itigil ang transformation ngayon, kundi siya ay magderanas ng tunay na hindi maibabalik na pinsala sa kanyang mga kapangyarihan. Pinipigilan niya ang kanyang mga ngipi na parang gusto niyang kagatin ang bakal habang ang sakit ay sumasabog sa buong katawan niya, na ang sistema ay sumisigaw ng walang tigil sa kanyang isipan na patayin ito kaagad. Pero ang ating batang lalaki ay hindi man lang kumurap at buong lakas na pinakawalan ang kanyang Demon Lord Slash, naglunsad ng isang napakalaking alon ng kawalang katiyakan diretso sa black hole. Samantala, si Joe at Dongchul ay nakatayo lang doon na parang mga estatwa, walang imak habang ang napakalaking kalamidad ay naglalaho at nagiging abo sa harap ng kanilang mga mata na parang hindi ito kailanman naging totoo. Pagkatapos noon, sinumpa ni Daesung ang baliw na mangkukulam at hinawakan ang kanyang dibdib na parang magkakaroon siya ng atake sa puso, at bumagsak sa lupa doon mismo. Ilang araw ang lumipas, sa wakas ay binuka niya ang kanyang mga mata sa isang silid na napakaliwanag na parabang nasa ospital siya at agad na naramdaman ang isang kakaibang bagay na nakadikit sa kanya. Bigla siyang naupo ng tuwid nang sumigaw si Soyeon sa kasiyahan na gising na ang kanyang mahal na amo. Bahagyang gising pa, bigla niyang tinanong kung bakit siya hubad na hubad, at siya namang sinabi niyang siya mismo ang nagpunas sa bawat sulok ng kanyang katawan, at binanggit din na 3 buong araw na siyang nawalan ng malay. Saktong-sakto, bumukas ang pinto ng malakas habang pumasok si Soyeon na parang handang makipag-away. Sa sandaling makita niyang masyadong malapit si Soyeon sa kanyang lalaki, parang nag-aapoy si Soyeon at tinatanong kung anong masamang plano ang ginagawa nito. Pero si Soyeon ay ngumisi lang at sinabing may permiso siya mula sa kapatid ni Daesung na alagaan siya ng mas personal. Walang pakialam si Soyeon sa teknikalidad na iyon, at agad niyang hinawakan ito sa mga kamay na parang babasagin ang bawat daliri nito. Binati ng goth girl si Choyoung dahil sa wak finally ay nagpakita na siya ng tapang, pero pinaalalahanan siya na napakaaga pa para makipag-away, na lalo pang nagpasiklab ng galit ni Choyoung. Habang pinapanood ang dalawa na parang mga tanga, sinabi ni Daesung na itigil na nila dahil wala siyang oras para sa kanila at kailangan na niyang bumalik sa pag-aasikaso ng mga totoong problema. Ipinanik mode si Soyeon nang insistihin niyang sobrang gulo pa rin ang katawan nito, at pwede na lang niyang utusan ang kanyang tapat na alalay na gawin ang kahit anong bagay para sa kanya. Nang mapagtanto niyang kayang maramdaman ni Soyeon ang sinumpang sibat na nakasil pa rin sa loob niya, siya ay nagulat. Binanggit ni Soyeon na ang mga sumpa ay teknikal na kanyang espesyalidad. Ang pagdinig sa buong usapan ay nag-iwan kay Choyoung na tuluyang walang masabi dahil wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Kaya nang sa wakas ay ipinaliwanag nila ito sa kanya, siya ay halatang naguluhan at agad na nagtanong kung may natuklasan na ba siyang paraan para mawala ito. Sinabi ni Daesung sa kanya na sinubukan na niya ng walang tigil sa nakaraang 3 taon at wala pa ring resulta, na nagdulot kay Soyeon na tumagilid ang ulo sa pag-usisa dahil palagi siyang may maliit na ideya na pumapasok sa kanyang isip tuwing nakikita niya ang bagay na iyon, at ngayon bigla siyang nagtataka kung mayroon na siyang tunay na tagumpay na nabubuo dahil sa kanyang buong karanasan sa cursed skill. Pagkatapos, lumapit siya ng sobrang lapit sa kanyang mukha at sinabihan siyang huwag gumalaw sandali na may parehong mapanlikhang ngiti bago nagbigay ng isang matapang na halik na agad na nagpidamo sa kanya ng labis na hindi komportable. Agad na nagalit si Choyoung, galit na ang goth na ito ay naglalakas loob na halikan ang kanyang lalaki nang hindi man lang nagtanong, habang ang ating bayani ay nakaupo lang doon na nagngangalit habang ang goth na babae ay parang bagong nakakuha ng kanyang unang mahiwagang halik sa Disney.
2 segundo na lang at magpapakawala na siya ng impyerno at ipapakita sa kanya kung bakit tinatawag siyang Demon Lord. Pero bago pa man siya makapagpahayag ng banta, parehong napatigil sa gulat ang 2 babae nang biglang magsimulang lumabas ng kusa ang sinumpang sibat mula sa kanyang katawan. Ang sistema ay nagbigay ng abiso na ang mga kondisyon para sa pagtanggal ay sa wakas natugunan na, at sa puntong iyon, si Daesung ay tumitig sa espasyo sa pagitan ng kanyang mga napakalaking dibdib kung saan ang sinumpang marka ay tuluyan nang nawala. Pagkakita noon, agad na nag-wild ang mga babae sa pagdiriwang ng tagumpay, ngunit mabilis na nawala ang ngiti ni Daesung nang biglang lumitaw ang makapal na itim na ulap sa harap niya, na lumabas na isang cute na maliit na Wraith Scout na puno ng mga mata. Samantala, sa pangunahing HQ ng kulto ng Inang Langit, may isang galit na lalaki na kitang-kitang sumisigaw sa mga gwardya sa harap, hinihingi na ibalik nila ang kanyang anak o lumipat ng daan para siya na ang maghatak dito. Agad itong nagalit sa isa sa mga gwardya na sumagot na ang kanyang anak na babae ay nasa loob at nagdarasal kaya mas mabuting maghintay siya ng tahimik o manahimik na lang. Pero ang lalaki at ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magalit at umiyak na wala sa kanila ang nakakita sa kanilang mga pamilya sa loob ng ilang linggo, na nagdulot ng takot sa lahat habang nagsisimula silang maghinala na may mas madilim na nangyayari sa loob. Pumasok ang isa pang gwardya at sinabi sa madla na hindi sila pinapayagang pumasok sa silid dasalan nang hindi muna pumipirma ng isang kontratang mukhang kainahinala, pero dumating si Pastor Nim at sinabi ng walang pakialam na buksan ang mga gate at papasukin ang lahat. Sinasabi niya na ang panunood sa kanilang mga mahal na anak na umakyat sa langit ay dapat magpatahimik sa lahat ng mga magulang, pero may isang matapang na babae na sumigaw na walang sinuman ang dapat magpaloko dito dahil walang sinumang pumasok sa silid na iyon ang nakabalik. Na may pekeng ngiti sa kanyang mukha, sinabi ng pastor sa kanya na tigilan na ang pagpapakalat ng mga kasinungalingan at pagdudumi sa banal na pangalan ng simbahan. Ngunit ang matandang lalaki na may luha na umaagos sa kanyang mga pisngi ay sumisigaw ng pangalan ng kanyang anak na babae at nagmamakaawa sa pastor na dalhin siya dito ngayon din. Walang pakialam, umiikot lang siya at sinasabi sa sinumang gustong makasama muli ang kanilang mga mahal sa buhay na sumunod sa kanya na parang nasa isang kakaibang field trip. Sa loob ng gusali, lahat ng mga boomer ay naglalakad sa likuran niya pababa ng madilim na lagusan habang sinasabi niyang maaari nilang makita ang silid panalanginan gamit ang kanilang sariling mga mata. Nag-atubili ng sandali, ngunit sa wakas ay itinulak ng matanda ang pinto at sumilip sa loob, at ang nakita niya ay halos magpaalis ng kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan sa lugar. Ang kanyang anak na babae ay binubuhat ng isang grupo ng mga nakakatakot na nag-aawit na kulto habang umiiyak ng mga kakaibang bagay tungkol sa banal na ina na pinagpapalo siya ng kanyang banal na pisngi o kung ano paman. Habang pinoproseso pa ng mga tao, sinabi ng pastor sa lahat na pumalakpak dahil nasasaksihan nila ang isang kapatid na umaakyat diretso sa langit sa harapan nila. Sa kanyang mga kamay na nakapikit sa isang kakaibang posisyon, nagsimula ang babae na umungol na parang siya ay nasa pinakamagandang sandali ng kanyang buhay dahil sa aura ng makalangit na ina, na nagbigay sa kanyang ama ng ideya na baka siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng droga. Napaluhod siya at sumigaw sa kanyang anak na babae na lumabas dito at tumakbo palayo habang nakatayo siya roon na nalulugmok sa atensyon. Pagkatapos noon, nawalan siya ng kontrol at hinawakan ang pastor sa kwelyo at hiniling na itigil nito ang palabas na iyon agad-agad. Pero bago pa siya makagawa ng anuman, ang tanging natira sa kanyang anak ay isang ulap ng usok na unti-unting nawawala sa hangin. Habang mahigpit niyang hawak ang damit ng kanyang anak na babae, ang tanging natira sa kanya, nanginginig ang kanyang mga kamay sa kalungkutan habang ang mayabang na pastor ay nagpalakpak ng kanyang mga kamay at sinabing dapat pa nga siyang magpasalamat na pinili ng makalangit na ina ang kanyang anak na babae. Ang nakakabuwisit na komento na iyon ay nagpadala sa matanda ng galit na galit dahil sa kanyang walang katwirang kapal ng mukha at muling hinawakan siya sa kwelyo, sumisigaw na ibalik niya ang kanyang anak na babae o seryoso siyang magsisisi. Sa kasamaang palad para sa kanya, agad siyang nagsisi sa pag-abot sa puntong iyon dahil biglang dumating ang isang gwardya at tinaga siya ng walang kaunting awa, na nagpadala ng brutal na kuryente sa buong katawan niya. Ang matanda ay bumagsak ng may malakas na tunog sa malamig na sahig, ganap na nawala ng malay, at doon pumasok ang pinaka-hindi inaasahang tao. Ang aming opisyal na may salamin sa mata ay pumasok, ngayon ay mukhang ganap na siyang naging isa sa kanila, at kalmado niyang sinabi sa gwardya na hilahin siya papunta sa silid ng kumpisalan, na talagang fancy na pangalan lang nila para sa silid ng torture, upang magsisi siya sa kanyang kahiyahiyang pag-uugali.
Sa ganitong paraan, siya at ang gwardya ay umalis na may dalang walang malay na katawan ng kawawang ama habang ang pastor, na abala pa rin sa espiritual na copium, ay tiyak na mumurahin na ang kanyang panig pagkatapos niyang makita kung gaano kaganda ang makalangit na pamilya. Samantala, sa langit, na lumalabas na isang napakagandang berdeng kapatagan na may bilog ng pagtawag sa gitna, isang orb ang biglang lumitaw at nagpakita na ito pala ang kaluluwa ng anak na babae ng matanda na bagong umakyat. Sa wakas, tila nagising siya mula sa kung anong trance ang kinaroroonan niya at tumingin sa paligid na puno ng pagkalito, malinaw na hindi alam kung saan siya napunta o paano. Doon na lang lumapit ang isang babaeng may piring sa mata at nakasuot ng napakamakulay na damit na parang galing sa isang laban sa Dark Souls, at binati ang naguguluhang dalaga na labis pa ring nag-aalala kung bakit wala siyang damit. Pakiramdam niya ay labis na masaya na sa finally ay tinanggap siya sa yakap ng banal na ina, ngunit may ibang plano ang halimaw na mangkukulam at sinabi sa kanya na wala siyang silbi kundi isang walang kwentang balat na nag-aaksaya ng oxygen, kaya panahon na para iwanan ang katawan na iyon. Sa isang tamad na turo ng kanyang daliri, agad na napugutan ng ulo ang dalaga at ang kanyang ulo ay gamulong pababa sa madamong burol na parang bowling ball sa isang napakasumpang lane na walang mga pin. Pagkatapos noon, ang makalangit na ina ay walang kabala-abala na naglabas ng isang chalice ng alak at kinolekta ang lumilitaw na nagniningning na asensya ng isang dalisay na kaluluwa sa loob nito. Pagkatapos, lumutang siya patungo sa isang lalaki na mukhang pamilyar at napaka-muscular, nakadina sa isang malaking bato na may kumikislap na asul na puso na nakadikit sa kanyang dibdib na parang isang kakaibang parasitiko na gustong kumapit. Habang umiinom ng kaunti, tinanong niya kung bakit hindi niya lang tanggapin ang puso ng Titan at magpatuloy, pero sinabi niya ulit na hindi siya interesado na maging ganap na halimaw. Nang marinig iyon, bumubulong siya ng tungkol sa kanyang pagtanggi, marahil isang depekto sa kapalaran. Pero bigla na lang lumabas ang kanyang nakakatakot na mga pakpak, puno ng mga mata na nanginginig ng walang dahilan, na nagpalaki ng mga mata ng lalaki sa kabuoang takot sa naging bangungot na siya. Nang walang tanong, pinilit niya itong inumin ang soul essence na parang bitamina, na agad na nagliwanag ang puso ng Titan sa kanyang dibdib bilang tugon na parang lumulubog ito sa kanya. Dahil dito, sobrang galit ng blondeng payaso na lalaki, halos nag-aapoy sa galit, pero hindi siya pinansin ng babae at sinabi sa kanya na tigilan ang pag-iyak at tanggapin ang kanyang kapalaran bilang bagong Diyos ng Titan. Siya, gayunpaman, wala talagang pakialam sa kanyang drama at nagsimula ng sumigaw na pupunitin niya siya sa piraso sa sandaling makalabas siya, nagbubuga ng lahat ng insulto sa kanyang bokabularyo habang siya ay umalis, na hindi man lang nagmamalasakit sa kanyang napakalalakas na banta. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na labis na nakakatakot sa hangin at tumingin siya sa langit kung saan isang kakaibang orb ang nagsimulang mag-crackle ng ligaw na enerhiya. Nang isang segundo, napagtanto niya na ang selyo na nagbubukod sa langit at lupa ay nagsisimula ng maghiwalay. Ayon sa lahat ng ito, ang ating hari ng mga demonyo ang nag-uudyok ng lahat ng ito, ngunit sinabihan siya ng sistema na bumaba na ang kanyang mga kapangyarihan bilang hari ng mga demonyo at hindi na siya pinapayagang gumamit ng anumang kakayahan na eksklusibo sa impyerno. Gayunpaman, bilang kapalit ng pagkuha ng gintong sibat kanina, nagagawa niyang i-unlock ang isang makalangit na kakayahan na tinatawag na Demon Lord's Keys, na basically ay nagpapahintulot sa kanya na ganap na pagalingin ng isang kaalyado mula sa anumang pinsala o debuff gamit, hulaan mo na, isang halik. Pagkatapos noon, biglang nagbago ang kanyang grimoire at binati siya sa pagkuha muli ng bahagi ng kanyang mga kapangyarihan, na agad na nagdulot ng pagdududa kay Daesung dahil ang biglang kabaitan ng libro ay tila kakaiba. Pagkatapos, ipinaliwanag ng grimoire na ang personalidad nito ay nakasalalay sa kung gaano karapat-dapat ang kanyang amo, at ngayon na siya ay opisyal ng tinanggap, maaari na niyang gamitin ito ng walang mga restriction o kakaibang limitasyon na humahadlang sa kanya. Nang marinig iyon, ngumiti ang aming binata at inutusan ang aklat na dalhin siya diretso sa palasyo kung saan nagtatago ang mga mabababang uri ng mga celestial, ngunit tinanggihan siya nito dahil kailangan niya ng espesyal na susi para makapasok. Kahit na inaasahan niya ang ganitong sagot, nakakainis pa rin ito sa kanya, pero idinagdag ng mahiwagang aklat na sa kabutihang palad, isa sa mga celestial na may dalang susi ay nagkataong dumating sa lupa sa tamang oras. Sa simbahan, nag-iisip si Mimi ng mga paraan para lumakas upang makaganti kay Daesung nang pumasok si Pastor Nim na may karaniwang kalmadong anyo at walang pakialam na nagulat na isa na namang sa kanila ang umakyat. Pagkatapos, bigla siyang tumahimik. Mimi nagtaas ng kilay at tinanong kung ano ang nagpaligalig sa kanya ngayon.
Nakakagulat, sa wakas ay nagpakita ng bahagyang damdaming makatao ang pastor at tahimik na tinanong kung gaano pa karaming tao ang kailangang umakyat bago niya makuha muli ang isang taong nawala sa kanya noong Apokalipsis 3 taon na ang nakalipas. Tinitigan siya ng matagal at mabuti. Naaalala ni Mimi na nawala ang anak ni Nim noon at nagpasya siyang bigyan siya ng isang realidad na pagsisiyasat. Pinapaalalahanan siya na bawat isa sa kanila ay nawala ng isang tao sa digmaan. Tiniyak niya na ang inang makalangit ay tiyak na tutuparin ang kanyang pangako at ibabalik sila, na tila nakakapagbigay ng kapayapaan sa pastor. Ngunit bigla, ang kaluluwa ni Mimi ay kusang lumabas sa kanyang katawan at nagsimulang magningning ng maliwanag na ginto, na nagbigay duda kay Nim kung siya na nga ba ang oras para maging ganap na celestial. Ang ginang may pilak na buhok ay tumayo habang may isang bagay na bumangon sa loob niya, at ang celestial na anyo ay nag-iisip na kailangan niyang muling silyuhan ang kapangyarihan ng Demon King kaagad bago niya durugan ang huling hadlang sa pagitan ng langit at lupa. Nang biglang lumitaw ang inang langit sa likod niya na parang isang ganap na tinawag na stand, si Nim ay napaluhod sa kanyang mga tuhod na umiiyak at nagsimulang magmakaawa tulad ng isang simpleng tao para sa pagbabalik ng kanyang anak, nawawala ang kanyang dating mayabang na ugali. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mahinahong pinatong ng Celestial ang kamay sa babae na puno ng banal na pag-asa at sinabi na hindi pa ito ang tamang oras, ngunit dapat niyang ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap para sa araw na iyon. Pagkatapos, nang walang palya, sinuntok niya ang babae hanggang mawalan ito ng malay at tumawa na kahit papaano ay dumating na rin ang kanyang araw. Habang mabilis na lumalapit ang aura ng kanyang target, sa labas ay nakatayo ang ating lalaki, naguguluhan kung paano siya dinala ng magic book at ng kanyang Wraith Scout sa parehong lugar. Nakatakdang bigyan ng karampatang parusa ang masamang Celestial, nagdesisyon si Daesung na pumasok sa loob ng gusali. Gayunpaman, biglang dumating ang makapal na ulap ng fog mula sa wala at tinakpan ang lahat, na naging imposibleng makita kahit ilang hakbang sa unahan. Tumigil siya sa pagkalito, sinusubukang unawain ang kakaibang pagbabago sa kapaligiran. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paglusong sa ulap habang patuloy na tumataas ang kanyang pagkabigo. Kaagad, naramdaman ni Daesung na hindi siya nag-iisa doon, kaya sinuri niya ang ulap hanggang sa makaramdam siya ng isang bagay na gumagalaw malapit. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, inilabas niya ang kanyang espada at itinusok ito diretso sa lupa. Pagkatapos noon, tinawag niya ang kanyang undead na grupo at nagsimula silang lumabas mula sa lupa isa-isa na parang may sumpang bersyon ng Whack-A-Mole. Sa wakas, nakalabas ng buo ang mga mandirigmang zombie at nagtipon-tipon na may mga nakalabas na armas at handa na. Ilang sa kanila ang tumingin-tingin sa paligid habang malinaw nilang nararamdaman ang parehong nakakatakot na presensya sa ulap, ngunit hindi nila ito makita ng mata. Pagkatapos, bigla na lang, sinimula ng misteryosong kaaway ang laban sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang alon ng mga hindi nakikitang atake na parang mantikilya na dumaan sa mga patay na sundalo, pinunit sila hanggang maging giniling na karne ng walang kahirap-hirap. Nakita ni Daesung ang pagkakataon para umatake at nagmadali siyang sumulong na may hawak na kanyang espada, ngunit walang kahirap-hirap na pinigilan ng kaaway ang kanyang atake. Lumabas na ang umaatake ay ang parehong random na kulto na babae mula kanina na malinaw na nahijak na ng Heavenly Mother. Hindi nag-atubili si Daesung at pinagtawanan siya dahil wala siyang ibang ginawa kundi maging isang puppet na gumagawa ng maruming trabaho ng iba. Ang Celestial ay nagmamalaki at ipinahayag na hindi ito ang tamang panahon para kay Daesung at sinabi na kukunin niya ang ulo nito at itatago hanggang dumating ang tamang pagkakataon. Nawala ang pasensya ni Daesung at pinabilis niya ang kanyang mga atake pero kahit ano pang gawin niya, patuloy pa rin siyang nagpa-parry na parang madali lang ito. Naglalaban sila na parang dalawang gaming pros sa isang final boss battle, nagtatagisan pabalik-balik sa bilis ng kidlat. Bigla, nagpakawala si Daesung ng kanyang asong baraha at inactivate ang kanyang trump card, Domain Exchange. Ang buong larangan ng digmaan ay nagiging isang nakakatakot na impyerno. Naglalagablab ang mga apoy at ang langit ay parang pumutok na parang dumating na ang katapusan ng mundo. Pero hindi naiintriga ang Celestial. Ipinakita niya ang ngiting parang isang baliw na serial killer at sinabi na ang maliit na trick niya ay walang silbi sa kanya. Ang demonyong tanawin ay biglang napalitan ng isang nakakasilaw na banal na liwanag na bamaha sa lugar, na nagpilit kay Daesung na magpawis sa wakas. Nakatayo na parang reyna ng langit, tinutukso siya ng inang makalangit at tinatanong kung bakit pa siya nagtatangkang protektahan ang mundong ito kung hindi naman siya tao. Ang linyang iyon ay nagpagalit kay Daesung at sumigaw siya sa kanya na ayusin ang kanyang isipan at buong pagmamalaking ipinahayag na siya ay isang masunuri na mamamayan ng South Korea.
Walang sinayang na oras, muling ibinagsak niya ang kanyang espada sa lupa at tinawag ang kanyang mga mapagkakatiwalaang apostol, na lumitaw at naglinya sa harap niya, handa na sa laban. Bawat isa sa kanila ay mukhang sabik, halatang gustong makipag-away. Sa wakas, nakakuha sila ng senyales na kumilos at sabay-sabay silang tumakbo pasulong. Ang celestial na babae ay hindi natitinag at nakatayo lang doon, patuloy na nag-aalaga ng aura habang hawak ang kanyang espada sa kanyang mukha. Ang tatlong apostol ay umatake sa kanya mula sa lahat ng anggulo habang si Lil Chucky ay tumatakbo sa tabi nila, may hawak na maliit na kutsilyo na may pumatay na tingin. Gayunpaman, hindi ito nakaka-impress sa anghel dahil si Lil Chucky ang unang nataman at nahulog sa susunod na linggo, sinundan ni Dong Chul at pagkatapos ay si Soyeon na bumagsak kasunod. Ang inang makalangit ay umiling sa kanilang mga atake na parang mga bata at sinabihan silang tumigil sa paglalaro. Ngunit bigla siyang nagbago ang ekspresyon habang may nararamdaman siyang kakaiba. Tiningnan niya ang paligid at sa wakas ay napagtanto niyang hindi na siya nasa kanyang banal na kaharian at sa hindi inaasahang paraan ay nahatak siya pabalik sa gitna ng impyerno ni Daesung. Pagkatapos noon, nagpakita si Daesung ng masamang ngiti habang sa wakas ay nag-activate ang kanyang Peking Domain Expansion at ang kanyang tatlong apostol ay matatag na nakatayo sa likod niya tulad ng mga backup dancer na nagpapasigla sa kanya, na nagtutulak ng kanyang aura lampas sa 9,000. Binuksan niya ang kanyang mga mata at idineklara na panalo na siya at sinabi sa kanya na maghanda na siya dahil malapit na siyang mapfold tulad ng isang gas station omelette. Sinabi ng Celestial na huwag siyang masyadong maging mayabang dahil isang itim na pakpak ang sumabog mula sa kanyang likod na may mga nakakatakot na maliliit na orb na nakadikit dito. Samantala, nagpakita siya ng ngiti at sinabi na sa espasyong ito, maaari rin niyang gamitin ang kanyang buong kapangyarihan ng walang pag-aatubili. Ihampas niya ang kanyang kamay pasulong at naglunsad ng isang mabangis na aerial na atake na madaling pinigilan ni Daesung sa isang maayos na alon ng kanyang kamay. Pagkatapos, inilabas niya ang parehong mga kadena na ginamit niya noon upang pigilin ang higanti at ipinadala ang mga ito na tumusok mismo sa kanyang mga pakpak na nag-trap sa kanya sa lugar. Tumalon siya sa ere na may nakataas na espada, handang-handa ng wakasan ang kanyang buhay ng may labis na sigasig. Sa ganitong paraan, nag-all-in ang ating bayani at ginamit ang kanyang klasikong Demon Lord/laban kay Heavenly Mother, ngunit sinagot niya ito gamit ang kanyang sariling galaw sa pamamagitan ng pag-trigger ng Wing of Destiny, pinuprotektahan ang kanyang sarili gamit ang mga sinumpang pakpak na iyon. Ang parehong nakabibinging atake ay nagbanggaan at nagkansela sa isa't isa sa isang nakakatawang naglalagablab na pagsabog na nagtulak kay Daesung pabalik at lalo pang nagalit. Hindi rin bumabagal ang Celestial habang muli siyang lumilipad na may mga pangil na handa na, umaasang matatapos na ang laban bago pa makagawa ng isa pang pakana si Daesung. Tinarget niya ang mga mata ni Daesung at sinira ang kanyang depensa na parang wala lang, na parabang talo na siya. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay wala ng iba kundi usok, at ito ay kinokontrol ni Soyeon na nakatuon ng mabuti. Pinunasan ni Daesung ang dugo sa kanyang pisngi at inamin na talagang mabuburo siya doon kung hindi lang tumalon ang kanyang asawang si Soyeon. Sa gitna ng labanan, nagising na ang mga apostol mula sa anumang spell na kanilang pinagdaraanan, at nagsimulang magtaka si Soyeon kung ang kanyang guro ay muli nang nasa seryosong panganib. Si Choyang ay biglang sumingit ng walang filter at tinuro ang malapit na gintong kulubot na mangkukulam at tinanong kung iyon bang lumang bangungot ang tunay na kaaway. Halos hindi makapagproseso ni Jiang Chul ang kaguluhan at nagkomento tungkol sa laki ng pagsabog na parang kay mama mo. Ang maliit na pagkakamaling ito ay nagbigay diin kay Daesung na ang kanyang grupo ay muling nasa kontrol. Sa puntong iyon, sinabi ni Daesung na ipapaliwanag niya ito mamaya. Pero sa ngayon, kailangan nilang salakayin ang masamang babae na may manok, na agad namang nagpagalaw sa mga apostol ng walang pag-aalinlangan. Nagtatayo sila sa linya na parang maglalabas ng distract, lahat ay sabay-sabay na nakatayo habang naghahanda na harapin ang nag-iingay na banta na nakatitig lang sa kanila at sinasabing nakatakda na ang kanilang kapalaran, kaya't dapat na nilang itigil ang kanilang malungkot na pagtutol. Ngayon ay nag-aapoy na sa galit, tinukso ni Soyeon ang Chicken Lady nang walang pag-aalinlangan kasama si Lil Chucky at hinamon siya na lumapit at magpakatatag sa isang knuckle sandwich deluxe. Samantala, isinagawa ni Soyeon ang isa sa kanyang mga slick ninja moves sa pamamagitan ng pag-activate ng kanyang water trap skill, na nagiging sanhi ng lupa sa paligid ng anghel na maging isang malagkit na bubbling itim na sludge na halos nagpaluhod sa kanya. Ang nakakatakot na likido ay nagsisimulang gumapang sa paligid ng kanyang mga paa na parang sinusubukan itong i-inject siya ng masamang bagay,
pero hindi man lang kumurap ang makalangit na ina at tinawag lang itong isang malungkot na maliit na trick bago magpanggap na lumipad na parang walang nangyari. Kasabay nito, mga piraso ng yelo ay biglang lumilitaw sa kanyang mga paa, naganap na naglalak sa kanya sa lugar dahil nagdesisyon si Choyong na ipakita ang kanyang kakayahang thorny graveyard, na nagbubuga ng sunod-sunod na matatalim na yelo diretso sa anghel. Ang yelo ay tumutusok sa kanya mula sa lahat ng direksyon, pero nananatili siyang malamig at hindi man lang kumikilos, tinatanggap ang tama tulad ng isang halimaw. Biglang sumigaw si Dong Chul na parang nag-audition para sa isang horror movie at sumugod, pinagsama ang kanyang Thunder Strike sa combo, pero syempre, ang anghel ay nakatayo pa rin doon na parang naka-lightweight no reaction mode na permanente. Pagkatapos noon, nag-arte si Dong Chul na parang ang galing-galing niya na parang may ginawa siyang kahanga-hanga sa kanyang labis na atake at pagkatapos ay naglakas loob pang magtaka na wala itong epekto. Ang anghel na nagdudulot ng gulo ay hinaharangan ang lahat sa pamamagitan ng pagkurbo sa likod ng kanyang mga pakpak tulad ng dramatikong duwag na siya. Pagkatapos, nagpakita siya ng isang sobrang nakakabahalang ngiti habang dahan-dahan lumalabas ang kanyang ulo sa pagitan ng mga pakpak. Diretso siyang nangako na buburahin silang lahat isa-isa habang dahan-daang lumalabas mula sa likuran na parabang siya ang pinakamapanghamong pangit na sisiw sa mundo. Sa larangan ng digmaan, nagsisimula ng mag-ipon ng lakas ang makalangit na ina para sa kanyang pinakamatinding galaw. Ang mga apostol ay halos hindi makatatayo habang ang buong lugar ay nanginginig na parang nasa gitna ng isang galit na lindol at ang lahat ay nasa bingit ng ganap na kaguluhan. Sa wakas, nagpasya si Daesung na tapos na ang kanyang paglalaro at kinansela ang pagtawag sa kanyang mga apostol sa isang pitik ng kanyang daliri. Isa-isa, ang mga apostol ay naglalaho sa ulap ng usok, kahit na sinubukan ni Soyeon na labanan ito sa pamamagitan ng pagkapit sa kalooban ng kanyang guro, ngunit sa huli ay naglaho rin siya sa ulap. Nagpadala si Daesung ng mabilis na shoutout sa kanyang tapat na squad para sa kanilang pagsusumikap at sinabi sa kanila na siya na ang bahala mula dito para tapusin ang lahat. Sa deklarasyong iyon, sumugod ang Demon Lord ng buong lakas habang abala pa rin ang anghel sa pag-power up na parang naghihintay ng cutscene na matapos. Noong mga sandaling iyon, itinusok niya ang kanyang espada diretso sa kanya nang hindi hinahayaan ang kalaban na tapusin ang kanyang power up, na tiyak na hihintayin ni Goku. Ang sistema ay maginhawang nagbigay alam sa kanya na halos handa na ang kanyang ultimate move nang sa wakas ay maabot niya ang 100% Hell materialization rate. Napagtanto ng Celestial na may mali nang tumingin siya sa paligid at napagtanto niyang muli siyang na-teleport sa isa pang sinumpang dimensyon. Ilang segundo ang lumipas, nagsimulang lumutang si Daesung patungo sa kanya na pinapagana ng matinding puwersa ng grabidad ng kanyang aura na nagdulot sa kanya ng takot. Habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang magningning ng dugong pula, kalmado niyang sinabi sa kanya na magsimula ng magdasal dahil opisyal na siyang magpapakawala. Diretso niyang inihayag na umabot na sa 0% ang tsansa niyang mabuhay habang dahan-dahan niyang ibinibigay ang pinakamalalang thumbs down. Kaagad pagkatapos noon, inactivate ng Demon Lord ang kanyang finishing move, Immortal Hellfire na naglalabas ng malalaking alon ng demonyong apoy habang ang Heavenly Mother ay sa wakas ay nagpakita ng mga palatandaan ng pag-aalala sa unang pagkakataon. Isang napakalaking butas ng itim na butas ang bumukas sa ilalim niya, nag-aalok ng eksklusibong walang balikan na VIP na biyahe patungo sa kapahamakan at ipinaalam ni Daesung na 100 lang ito. Sa huling hakbang ng desperasyon, inalis ng Celestial Lady ang lahat ng mga limitasyon na pumipigil sa kanya at nagsimula ang kanyang katawan na magbago sa isang bagay na tunay na sinumpa. Habang naglalaho ang usok, isang nakasusulasok na nilalang na may mata na mutated ang lumabas, na ang mga binti ay tila nakabaluktot kaysa sa kanya. Pero ang kanyang nakakadiring pagbabago ay nauwi sa wala dahil ang mga pangil mula sa portal ng impyerno ay nagsisimulang lumukab sa kanya. Isang mabigat na alon ng takot ang bumuhos sa kanya nang sa wakas ay tumama na kahit anong gawin niya, wala nang kahit kaunting pagkakataon na makaalis sa gulo na ito. Sinasabi ni Daesung na tumahimik siya at pagkatapos ay bumaba mula sa itaas na parang isang WWE star, sinasalubong siya ng isang malupit na dropkick sa kanyang gulugod habang sumisigaw sa kalagitnaan ng hangin na kailangan na niyang mamatay. Ang ina ng langit ay hindi makapaniwala na talagang winawasak siya at nagsimulang magtanong kung bakit biglang nagpa siya ang tadhana na lokohin siya ng labis. Maya-maya, tuluyang nawala ang anghel sa portal sa isang huling pagsabog ng nagniningning na mga balahibo habang ang naglalakbay na bilog ng impyerno ay nahuli siya at sumabog sa isang napakalaking pagsabog. Tahimik ang buong dimensyon na tanging isang malaking crater na lang ang natira bilang huling ebidensya na naganap ang isang labanan sa antas ng Diyos.
Ngunit hindi nagtagal ang mapayapang sandaling iyon ng isang maliwanag na sinag ang pumutol sa katahimikan at isang lumulutang na orb na may mutadong anghel ang lumabas. Tinitigan lang ni Daesung ang malaking lumulutang na mata na parang isang bahagyang nakakainis na insekto at ang sistema ay matulunging ipinaalam sa kanya na ang mga demonyong halimaw ng kaguluhan ay ganap ng sumusunod sa kanilang amo. Isang agos ng mga mensahe mula sa sistema ang dumating. Pagkatapos noon, tinanong siya ng sistema ng pinakamahalagang tanong at tinanong kung nais niyang sumipsip ng banal na kapangyarihan ng anghel na Bar Racial na kanyang natalo. Hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo, agad siyang pumayag na sumipsip ng kapangyarihan habang isang napakalaking liwanag ang sumiklab sa paligid at ang orb ay dahan-daang lumulubog sa kanyang katawan. Ang sistema ay nagbigay ng tunog upang kumpirmahin na opisyal na niyang nasipsip ang mga celestial na kapangyarihan at na-unlock na ang lahat ng makislap na kakayahan ng anghel. Bilang bonus, maaari na niyang gamitin ang kanyang mga kapangyarihang demonyo kahit sa iba't ibang dimensyon dahil sa kanyang napakalaking pagtaas ng antas. Bigla na lang, lumitaw ang mahiwagang aklat na parang may-ari ng lugar at sinabi kay Daesung na ang susi sa dimensional na kaharian ng mga celestial ay literal na nasa harapan niya. Nakatayo lang sa unahan ang isang malaking nagniningning na gintong orb na kinuha at piniga ni Daesung. Pagkatapos niyang gawin iyon, ang orb ay nagmarka sa kanyang kamay sa anyo ng isang cool na nagniningning na tato at ipinaalam ng sistema na mayroon na siyang kumpletong walang limitasyong access sa celestial realm. Nagsisimula siyang magtaka kung ang orb na ito talaga ang susi at kinukumpirma ng libro na maaari nga itong magamit para sa paglalakbay sa celestial na dimensyon. Napagtanto ni Daesung na ang mga taong ito ay patuloy pa ring hahabol sa kanyang pamilya at mga kaibigan, kaya inutusan niya ang aklat na ipaliwanag kung paano ay activate ang orb. Sa wakas, nagpa siya ang aklat na hindi maging troll at nag-alok pa na gumawa ng espesyal na orb para sa partikular na gawaing ito upang tulungan ang kanyang amo. Isang makinang nagintong at asul na orb ang biglang lumitaw mula sa wala na parang tinawag ito ni Houdini at sinabi ng aklat sa kanya na mayroon na siyang kakayahang buksan ang gate sa dimensyon anumang oras na gusto niya. Nagkaroon si Daesung ng isa sa kanyang mga big brain moments at bahagyang kinamot ang kanyang ulo nang mapagtanto niyang kulang pa ang ilan sa kanyang mga orb. Samantala, sa kulto ng makalangit na ina, ang parehong babae mula kanina ay patuloy na nagmamakaawa sa walang malay na katawan ng kanyang nakatataas na bumangon na at tigilan na ang pagpe-pretend na patay. Doon mismo, isang grupo ng mga sundalo na nakasuot ng ninja gear ang pumasok sa silid at nagalit ang babae ng kulto habang tinatanong niya kung sino sila. Ang sundalong namumuno sa kanila ay nagbigay ng kalmado ngunit matibay na utos na agawin ang orb agad habang ang natitirang bahagi ng koponan ay nagmadali at may isang lalaki na basta na lang sinuntok ang nakalak na aparador na parang wala lang. Ang babae ng kulto ay nagsimulang hawakan ang kanyang ulo sa labis na takot habang ang silid ay pinagsasaluhan hanggang sa isa sa mga sundalo ay sa wakas ay nahawakan ang royal orb. Itinapon ng pangunahing sundalo ang isang malamig na tingin sa kanila sa loob ng ilang segundo bago sinabi sa kanyang koponan na ipatupad ang pagpatay sa parehong babae habang ang kulto na babae ay nakatayo lamang doon na parang nagyayelo, nakabuka ang bibig sa labis na pagdududa sa bangungot na ito. Doon mismo, isang biglaang pagsabog ang sum-ira sa kanilang tensyonadong sandali at nagpadala ng mga piraso ng debris na lumilipad sa bawat posibleng direksyon. Itinaas ng kulto na babae ang kanyang mga kamay para protektahan ang sarili habang ang pangunahing sundalo ay nagalit na parang may sum-ira sa kanyang perpektong plano. Sa gitna ng naglalaho ng usok, isang pamilyar na pares ng mga yapak ang nagsimulang umuukit at pumasok si Daesung, gumagawa ng isang makulay na galaw ng kamay na parang nagpo-pose para sa isang album cover. Sa isang ganap na baliw na tingin sa kanyang mga mata, tinawag niya silang mga pasaway na bata at tinanong kung wala bang nagturo sa kanila ng mga batayang asal na huwag magnakaw. Ang lider ay nagpanik at sumigaw sa kanyang mga sundalo na umatake gamit ang lahat ng kanilang makakaya habang sinisimulan niyang i-charge ang sandatang nakakabit sa kanyang braso. Hindi man lang kumikilos si Daesung dahil sapat na ang matinding pagpatay sa kanyang mga mata para mapaluhod ang bawat sundalo sa sahig na parang malungkot na pancake. Pinipilit niyang mag-urong sulong ang buong squad na parang mga kaawa-awang uod dahil ang presyon mula sa kanyang presensya ay labis na mabigat para sa kanilang mahihinang gulugod. Sa lahat ng banta ay tuluyan ng nawasak, naaalala ni Daesung kung bakit siya narito at walang pakialam na kinuha ang mga ninakaw na S-rank na orbs mula sa mga natalong magnanakaw. Habang sumisilip siya sa gilid, napansin niya ang walang malay na babae at pinaikit niya ng kaunti ang kanyang mga mata habang sinisikap niyang alalahanin kung sino siya. Agad na nagsimulang mag-shake ang babae ng kulto na parang sira ang rumba at bigla ang sinabi na ang babae ay kanilang kinatawan, si Yunmi.
Sinabi ng sistema kay Daesung na marami pang mga tao ang na-brainwash at tinanong kung gusto niyang gawing mga tagahanga ang mga ito. Ito ay lalo pang nagpapainit sa kanyang ulo habang pinoproseso niya ang katotohanan na ang anghel ay manipulahin ng isang buong hukbo ng tapat na tagasunod sa buong panahong ito. Nang hindi nag-isip ng 2 beses, agad na inutusan ni Daesung na palayain ang lahat ng mga sinumpang tao mula sa kasuklam-suklam na kontrol ng isip. Isang higanteng alon ng liwanag ang sumabog sa buong gusali na parang isang banal na wifi signal at biglang nagising ang mga tagasunod ng kulto at sa wakas ay napagtanto ang mga kahibangang kalokohan na ginagawa nila noon. Ang sandali ng kaliwanagan ay nagdulot sa kanila ng labis na takot habang ang pagsisisi ay tumama tulad ng isang truck at ang babae ng kulto ay biglang napaiyak sa lugar, bumagsak sa lupa sa ganap na depresyon. Habang umabot ang liwanag sa lahat ng mga silid, naguguluhan si Manager Kim na kumikilos-kilos ng mabilis nang makaalis siya sa trance at iginiit na nasa daan na siya papuntang trabaho kanina lang. Nagsimulang umusbong ang takot habang sinusubukan ng mga pinakawalang babae na unawain ang nangyari at ang ilan sa kanila ay napaiyak at humihingi ng tulong. Agad na kumilos si Kim nang ipahayag niyang siya ay mula sa Hunter Association at tiniyak sa lahat na agad siyang babalik na may tulong. Agad na tumawag ang chairman kay Daesung at humingi ng update tungkol sa insidente, na sinagot niya na mag-relax dahil matagumpay ang misyon. Nagtataka si Jenho kung paano nakuha ni Daesung ang mga S-rank na orb ng napakabilis at tinanong tungkol sa sobrang lakas na kalaban na kanyang nakaharap. Kinumpirma ni Daesung ang kanyang panalo at sinabi kay Jenho na asikasuhin ang mga tauhan ng Motherly Association habang siya ay naghahanap ng mga orb. Agad na pumayag ang chairman nang walang tanong tulad ng isang tapat na intern at nangakong diretso sa lokasyon habang si Daesung ay mental na nag-aalab sa galit sa pag-iisip na makuha ang mga tauing basura na responsable. Samantala, sa base ng madilim na bahagi na nakatago sa mga batong bundok, ang karaniwang katahimikan ay ganap na winasak habang ang buong base ay sumabog sa mga bola ng apoy at kaguluhan habang si Daesung ay naglalakad ng walang pakialam sa mga naglalagablab na guho, pinagmamasdan ng gulo na kanyang ginawa. Tumingin siya sa aklat ng halimaw na lumulutang malapit at hindi mapigil ang aminin na medyo nakakatulong ito sa wakas, habang halos sumabog sa saya ang aklat. Sa ilalim ng lupa, ang 3 masamang tauhan ay nagmamadaling naglalakad sa nakakatakot na pasilyo at pawisan habang nagtataka kung paano palaging natatagpuan ni Daesung ang mga ito. Isa sa kanila ay kinakagat ang kanyang mga kuko at nagtataka kung susundan sila hanggang dito, habang ang isa naman ay pinapaniwala silang baka maliga ito. Inamin ng deformed na lolo na malaking pagkakamali ang pagsuporta sa kulto dahil hindi lamang nila nawala ang kanilang mga orbs, kundi ngayon ay napilitang maging biktima. Ang mga yapak na umaabot mula sa kabilang dako ng pasilyo ay nagsisimulang lumapit habang ang 3 may arthritis ay matigas na nakatayo sa harap ng isang malaking pinto at hinahatak ang kalaw-angin na pang-ibabaw. Sa isang malakas na pag-ugong ng paggiling, bumukas ng maluwang ang pinto habang isang makapal na ulap ng alikabok ang sumabog sa pasilyo na parang hindi ito nahawakan sa loob ng daang siglo. Kapag hamupa na ang alikabok, isang napakalaking robot na handang-handa sa digmaan ang lumitaw, malinaw na ginawa upang give-in ang anumang nasa kanyang daraanan. Isang pamilyar na kamay ang humahawak sa balangkas ng robot at malakas na nagtatanong kung paano nakakuha ng mga daga sa kanal ng ganitong mamahaling bagay. Ang Monster Book ay patuloy na nagkukwento tungkol sa kanyang mga kapangyarihan at ipinaliwanag na ang golem ay nilikha ng isang lahi na sumasamba sa isang mekanikal na Diyos o kung ano paman. Ang 3 may mga kulubot ay mukhang babagsak na sa takot habang hinihingi nilang malaman kung paano niya sila natalo dito. Wala nang pakialam si Daesung sa kanilang pag-iyak at hinati lang niya ang napakalaking golem sa gitna gamit ang isang makapangyarihang hampas na agad itong naging lumilipad na metal na confetti at pinasabog ang buong silid sa isang nagliliyab na pagsabog. Nagkaroon ng biglang henyo ang kanilang leader at mabilis na inilabas ang isang sinaunang artifact, inihayag na bubuo siya ng isang hadlang. Ang artefakto ay kumikislap at lumabas ng isang malaking proteksyon na kalasag na pumapalibot sa 3. At ang leader ay huminga ng maluwag sa pag-iisip na baka makabili sila ng ilang segundo. Sa kasamaang palad para sa kanila, si Daesung ay biglang lumitaw sa likod ng hadlang na parang matagal na siyang naghihintay para sa pagkakataong ito at tinanong sila kung ano talaga ang ginagawa nila roon. Ang mga matandang demonyong geezers ay halos mag-collapse sa lugar, hindi makapaniwala na ang taong ito ay patuloy pa ring sumusunod sa kanila. Tahimik na sinabi ni Daesung na nakumpirma na ang kanilang pagbitay at sa loob ng ilang segundo, ang mga pader ay natakpan ng pulang splatter habang ang kanilang mga sigaw ay unti-unting nawawala sa katahimikan.
Pagkatapos noon, tumayo si Daesun sa ibabaw ng mga katawan at nagtataka kung paano naisip ng mga bulok na uod na ito na mayroon silang pagkakataon laban sa kanya sa simula pa lang. Pumasok si Pantheon at ininterrupt ang kanyang malalim na villain arc moment sa pamamagitan ng pagtatanong kung gusto ba niyang tumalon agad sa Celestial Dimension. Si Daesun ay ngumiti at sumagot na walang pagmamadali dahil may mahalaga siyang pag-uusapan bago siya umalis. Ang eksena ay lumipat sa isang masarap na piging na may walang katapusang mga plato na nakahanay, at hindi nag-atubiling sumabak si Dongchul nang walang pag-aalinlangan at pinuri ang ina ni Daesun para sa kanyang napakagandang pagluluto. Pinapakita niyang kalmado siya at sinasabi na lahat ito ay sobrang last minute at walang espesyal. Pagkatapos, humarap siya at sinabi kay Choyong na tigilan na ang pagpapanggap na bahagi siya ng staff at kumuha na ng plato para sa sarili niya. Si Choyong ay nag-blush ng todo at sinabi niyang hindi naman siya gaanong nagtrabaho at sobrang chill lang matuto ng pagluluto mula sa kanya. Hindi nag-aksaya ng oras si Jisuo at agad na tinire ang masarap na omelet rolls, at sinabi ng ina na si Choyong ang gumawa nito at binanggit na hindi siya magagalit kung magiging manugang siya. Sa kabilang banda, parang natigilan si Soyeon nang marinig iyon at pinagsabihan ang sarili sa isip dahil pinayagan niyang mahulog si Choyong sa kanyang master's mom. Ang dalawang babae ay nagkatitigan sa isang tahimik na labanan, habang si Dongchul ay nagmamasid sa paligid na naguguluhan at walang pakialam na tinanong si Daesun kung bakit bigla niyang inimbitahan ang lahat. Dahil sa hindi inaasahang balita, sinabi ni Daesun na ito ay isang maliit na palom na salo lamang dahil plano niyang umalis sa Earth sa loob ng eksaktong 3 araw. Lahat ay tumigil sa kanilang ginagawa at humarap kay Daesun, nagulat sa verbal na bomba na ibinagsak niya sa kanila. Sa wakas, binasag ni Chano ang katahimikan at tinanong kung seryoso ba si Daesun sa sinabi niya at nagtataka kung baka nasaktan ang ulo nito ng sobra. Tahimik na ipinaliwanag ni Daesun na napakadelikado nang hayaan pang mabuhay ang mga peste na iyon sa itaas at nagdesisyon na siya na ang baalang humarap sa mga ito. Sinubukan ni Soyeon na magpaka-cute at tinanong ang kanyang guro kung ibig bang sabihin nito ay magkasama silang pupunta. Pinapaalalahanan ni Daesun ang sarili na huwag magalit sa kanya dahil siya ang nag-alis ng sibat mula sa kanyang dibdib, kaya't sa halip ay mahinahon niyang sinabi sa kanya na simulan na siyang tawaging kuya imbes na daddy. Nagliliwanag siya sa kasiyahan, iniisip na ito ay isang espesyal na palayaw na para lamang sa kanya at bahagyang namumula, habang nag-iisip si Choyong sa kanyang isipan kung siya rin ba ay pinapayagang gamitin ito. Kumagat muli si Daesun ng malaking piraso mula sa karne at sinabi sa kanila na hindi posible para sa sinuman sa kanila na sumama dahil wala sa kanila ang may pahintulot na pumasok sa kaharian, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Dongchul. Tinanong niya kung talagang ganoon kalaki ang problema at pinaalalahanan si Daesun na maaari niyang gamitin ang kanyang espesyal na kakayahan. Mabilis na nahulaan ni Choyong na tungkol ito sa kakayahang mag-summon, at sumingit si Soyeon upang sabihin na pwedeng mag-teleport pabalik si Daesun kahit kailan niya gusto. Gayunpaman, hindi masyadong kumbinsido ang ating bayani, pero nangako siyang susubukan ito kapag nandyan na siya at humiling sa grupo na alagaan ang kanyang bahay at bantayan ang kanilang bansa. Hindi mukhang masaya si Chano pero pumayag pa rin, at kasing inis din ng ina ni Daesun na palaging napapahamak ang kanyang anak sa mga ganitong katawa-tawang sitwasyon habang mahinahong sinusubukan ni Jisuo na pakalmayan siya. Sa isang labis na nag-aalalang tingin, humarap ang kanyang ina sa kanya at tinanong kung makakauwi ba siya ng buo at ligtas. Ang ating bayani ay nagbigay sa kanyang ina ng kalmado at nakakaaliw ng ngiti at nangako na siya'y babalik agad, kaya't hiniling niya na magtiwala siya sa kanya. Ang eksena ay lumipat sa screen ng sistema na nagliliwanag upang ipaalam kay Daesun na malapit nang lumitaw ang portal, at nakatitig lang siya dito ng walang emosyon bago tahimik na ipahayag na papasok siya sa Celestial Realm. Isang biglaang pagsabog ng lilang liwanag ang sumiklab mula sa portal at tuluyan siyang hinailan nito, pinapabilis ang kanyang paglipad patungo sa nakakasilaw na puting liwanag. Ang sistema ay nagbigay ng mabilis na update na sinasabi na natapos na ang gate, at malapit na siyang mailipat gamit ang bagong katawan na binuo mula sa purong Aether Energy. Ang bahaging ito ay nagdulot ng kaunting kalituhan kay Daesun, ngunit huli na para gumawa ng anuman nang bigla siyang makita ang isang matangkad na nakabalabal na figure na nakatayo sa harap ng isang napakalaking tarangkahan. Sandali lang at napagtanto ni Daesun na ang lalaking may balabal ay tila pamilyar at kamukha ng pari na si Odi, na kanyang pinatay sa impyerno hindi matagal na ang nakalipas. Agad na naramdaman ni Odi na may mali, nang makita na ang nilalang na nakatayo sa harap niya ay hindi mukhang isang celestial,
at napansin na ang kanyang aura ay tila kakaiba at kahawig ng isang bagay mula sa kanyang lupain. Tinanggap ni Daesun yun bilang isang hamon nang marinig niya ang salitang aura at walang pakundangang naglabas ng isang mapanira at makapangyarihang alon ng kapangyarihan upang maibalik ang gatekeeper sa kanyang katinoan. Si Odi ay agad nakilala ang enerhiya bilang pagmamay-ari ng kanyang dakilang hari at agad na lumuhod, binabati ang Diyos-Diyosa ng demonyo na nakatayo sa harap niya. Ang ating Demon King ay dumiretso sa punto at tinanong kung bakit ang isang pari mula sa impyerno ay nagtatrabaho bilang isang bilanggo dito sa Celestial Realm. Ipinaliwanag ng pari na mula nang ipinatambo siya ni Daesun sa impyerno, siya ay nahuli at pinilit na maglingkod bilang bantay sa Locusyong ito. Napansin ng aming Panginoong Demonyo na ang sibat na nakatusok sa dibdib ni Odi ay halos kapareho ng sibat na ginamit ng anghel na tumaga sa kanya kanina. Tinanong niya kung ang pintuan sa likod ni Odi ay diretso papunta sa mga anghel, at sumagot ang pari na para makarating doon, kailangan niyang dumaan sa 100 pagsubok. Pagkarinig niyon, hinawakan ni Daesun ang kanyang ulo sa pagkabigo sa pag-iisip na kailangan niyang pagdaanan ang lahat ng iyon. Pero sa mga sandaling iyon, dumating ang Monster Book at nagmungkahi na subukan ng Master na ipakita ang simbolo na dala niya. Medyo nakaramdam ng ginhawa, humarap ang ating bayani kay Odi at tinanong kung maaari bang gamitin na lang ang Master Key habang hawak ito sa kanyang kamay. Maayos na ipinaliwanag ng pari na dahil hawak ni Daesun ang simbolo, mayroon na siyang buong access at maaari siyang pumasok at lumabas ayon sa kanyang nais nang hindi na kailangang dumaan sa mga pagsubok. Nang maayos na ang lahat, nagpasya si Daesun na pumasok, ngunit pinigilan siya ni Odi sandali at magalang na humiling ng kamay ng kanyang guro, na nagdulot ng kaunting kalituhan kay Daesun. Gayunpaman, pumayag siya sa kakaibang kahilingan at inabot ang kanyang kamay, at ipinaalam ng sistema na natanggap na niya ang Guardian Seal. Kaagad matapos ang paglilipat, nagsimulang magkalas ang katawan ng pari, na ikinagulat ni Daesun. Ngunit kalmado na inilagay ni Odi ang kanyang kamay sa kanyang puso at nag-alok ng isang pagpapala sa kanyang Demon Lord para sa darating na digmaan laban sa mga Celestial. Tumingin si Daesun sa lugar kung saan nakatayo ang pari at nangako sa sarili na hindi ito magiging isang digmaan, kundi isang ganap na pagpatay.